Bakit kaya pumayag si Duterte na magpahuli? Kailangan sumasang-ayon muna ang korte ng bansa bago mo ilabas ang tao mula sa isang bansa papunta sa ICC. Pag isinama mo si Duterte at ikaw ang presidente, halos katapusan mo na. Ang mga Pilipino, heavily emotional. Pumapanig ang mga tao sa mga inaapi. Pag-usapan natin ang Duterte. Yung nangyari na paghuli kay Duterte, hindi natin alam kung constitutional ba o hindi. Let's all agree na hindi natin alam kung yung paghuli kay Duterte constitutional ba o hindi. Hindi natin alam. Bakit? Walang abogado by far na naririnig akong nagsalita kung constitutional ba yan o hindi. Merong mga claims na unconstitutional daw. Claims. Pero yung actual na batas, kung saan eksakto sa Constitution, yung nalabag tungkol sa paghuli kay Duterte, hindi natin alam. Bakit? Kasi hindi tayo mga abogado. Ngayon, eto ngayon, pag-usapan natin yan. Tungkol kay Duterte, pag-usapan natin. Bakit kaya pumayag si Duterte na magpahuli? Abogado si Duterte. Imposible naman na hindi niya alam ang batas. Imposibleng hindi alam ni Duterte ang batas. Mr. Duterte, former President Duterte, has been a prosecutor for a very long time. Mahabang panahon na prosecutor si Duterte. Naiintindihan niya ang batas. Mahabang panahon na prosecutor si Duterte. Naiintindihan niya ang batas at hindi pwedeng basta mo na lang damputin ang tao nang hindi ka sigurado kung ano-ano yung papel na hawak nila. In case hindi nyo pansin, hindi malinaw yung papel. Basta ang papel, international galing Interpol. Dumaan sa Interpol, galing sa ICC. Ngayon ang tanong, bakit pumayag ang Duterte? Bakit pumayag? Bakit sumama? Bakit sumama? Bakit sumama? Di nyo napansin? Sumama, walang gulong nangyari. Oo, merong parang standoff na nakaupo siya, nagsasalita habang maraming pulis. Ba? Nakita nyo yun? Nakaupo siya, nagsasalita habang maraming pulis. Bakit kaya siya sumama? Bakit? Di nyo naisip? Hindi niya naisip. Matanda na daw kasi. Palagay mo ba yun talaga ang dahilan? Huwag mo kakalimutan, kahit matanda na si Duterte, he is still fucking sharp. Sharp pa rin yung matanda kahit ano. Very charismatic, outstandingly sharp yung matanda kahit matanda na siya. Hindi yan dahil matanda na siya kaya siya sumama. Hindi dahil yan sa matanda na siya. Sige, subukan natin yung alam mo. O ngayon, bakit pumayag si Duterte? Bakit, sir? Ako, eto nakikita ko. Pag isinama mo si Duterte at ikaw ang presidente, halos katapusan mo na. Bakit? Tangina mo, isa sa mga pinakamatataas na tao ng bansa yan, minsan pa na. Hindi nag-iisip si Marcos. Hindi naman ako sa kumukontra kay Marcos o sumasang-ayon kay Duterte o kumukontra kay Duterte o sumasang-ayon kay Duterte. Alam ninyong unbiased ang opinion ko pagdating sa pagdating sa politika. Pero hindi ko alam kung bakit hindi nakapag-isip si Marcos na pag kinuha mo yung tatay, halos automatic na panalo na kagad yung anak. Ano ka? Hindi halos nag-isip eh. Tingnan mo, ano ba track record ng Pilipinas? Ang Pilipino, emotional. Ano ba? Ang Pilipino, emotional. Pag kami namatay na magulang, automatic na nanalo yung anak.
Nakita nyo naman in the past yan eh. Pag may namatay na kung sino man na nakadikit sa isang politiko at maganda track record ng namatay, yung dinidikit na politiko nananalo yan. Yan mismo ang track record ng Pilipinas. History repeats itself sa Pilipinas. Ano pruweba? Huwag niyong kakalimutan na si Cory Aquino naboto ng taong bayan pagkatapos mamatay ni Ninoy. At si Noynoy naboto ng taong bayan pagkatapos mamatay ni Jesse Robredo. Ano ngayon ang mangyayari? Ito ngayon ang malamang na mangyayari. There will be a public outcry. Yan ang malamang na mangyayari. Ito ngayon ang gagawin malamang ng mga Marcoses. Dahil may public outcry, may problema ang bansa, merong unlawful act. Possible mag-declare ng martial law. Baka yun ang nasa isip ni Marcos. Hindi, there will be a public outcry. Di-declare tayo martial law. Guro, yun ang nasa isip niya. Hindi mo naman iniisip na pag hindi ka na gusto ng taong bayan, wala kang magagawa, Marcos. Pag hindi ka na gusto ng taong bayan, wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa pag hindi ka na gusto ng taong bayan. If there is a public outcry at ang mga tao ay willing nang mamatay sa kalsada, inang-ina mo, wala ka nang magagawa kahit mag-martial law ka pa. Wala ka nang magagawa. Ngayon, eto ngayon ang malamang na mangyayari. Ang Duterte pumayag. Bakit? Kasi nakikita niyang possible, unconstitutional yung gagawin sa kanya. Dadalhin siya sa labas ng bansa, dati siyang presidente. Nakikita niya yun. Ito ngayon ang strategy. Huwag niyong kakalimutan. Uulitin ko lang ang premise. Ang premise, possibly, ang mga Pilipino heavily emotional. Pumapanig ang mga tao sa mga inaapi. Pag nakita ng mga tao inapi yung dating presidente, putang ina nyo lahat. Kinang ina nyo inapi yung dating presidente. Kita mo? Ano ngayon ang possible na mangyari? Ang possible na mangyari, dahil inapi yung dating presidente, alam ni Duterte matanda na siya. Alam niya yun. And he is okay to die anytime. Nakuha niya na yung pinakamataas na posisyon sa bansa. What more can you ask for? What more can you ask for? Pag ganyan ka na sa ganyang edad, base sa mga taong natanong ko, naghahanda ka na para sa susunod na lahi. Naghahanda ka na para sa anak mo, para sa apo mo, para sa ibang mga tao. Kasi ramdam ko yun eh. I feel that deep down inside. Matanda na ako eh. Nararamdaman ko yun eh. Na meron na ako ng lahat ng bagay na gusto ko. Natikman ko na halos lahat ng bagay na gusto ko. Na okay lang na madagdagan pa lahat ng meron ako. Hindi naman ako hypocrite. Pero kung hindi na madadagdagan, okay lang sa akin. Ayos na. Okay na ako sa lahat ng meron ako ngayon na tuloy-tuloy lang na pumapasok sa akin ng regular. Okay na ako ron eh. Ang importante sa akin ngayon, mga kapwa-tao ko tumalino. Yun ngayon ang importante sa akin bilang tao. Matanda na ako, ang importante sa akin yung mga kapwa-tao ko na. Ngayon, nakikita mo ngayon, ano ngayon ang possible na mangyayari? Ang possible na mangyayari, dahil posibleng unconstitutional yung ikinilos ng ICC, ng Interpol, at ng gobyerno natin, possibly yayariin sila ng taong bayan. At alam ni Duterte, imposibleng hindi alam ni Duterte yayariin yung gobyerno natin ng taong bayan. So, para magkakaroon ng people's power to. Hindi lang people power. Posibleng katapusan na ng rehimeng Marcos. Posible yun. We're only talking about possibilities. We are only talking about possibilities. Posibleng katapusan na ng rehimeng Marcos. Na pag sinabing Marcos, ay putang ina, mga walang utang na loob yan. Ipinalibing sa libingan ng mga bayani ang tatay nila. Ikinampanya sila. Pero pagdating sa dulo, para silang mga asong kumagat sa kamay ng nagpakain sa kanila nung panahon kinailangan nilang kumain. Possible yun. We're only talking about possibilities. Well, tinan mo. Ang mga abogado ngayon, nakikita ko naglalabas na sila ng kanya-kanyang mga saloobin, testamento, at mga dokumento. Isa sa mga nakita kong nailabas, recently lang, pinakabago ito,
yung code ng ICC. Na dun sa code na yon, Article 39, Section 3, kailangan sumasang-ayon muna ang korte ng bansa bago mo ilabas ang tao mula sa isang bansa papunta sa ICC. Ewan ko kung nakita nyo na yun. Pero, dyan sa parte na yan ng ICC, walang korte na dinaanan si Duterte sa Pilipinas. Walang korte na dinaanan. Article 59, Section 3. Nakita nyo yun, di ba? Walang korteng dinaanan. So, ano ngayon ang tunog? Ang tunog, nagmamadaling kunin si Duterte. Isa pang tunog din at the same time, mismong PNP at yung presidente na pubayag hindi sumusunod dun sa code ng ICC. Pati ICC hindi rin sumusunod. Ganun ang labas. Pwedeng hindi napansin ng ICC yan? Pwede yun? Posible yun? Imposible namang hindi nila alam yan eh. Pero minadali, halatang halata, minadali. Diba? Halatang halata, minadali. So ang malaking possibility niyan, dahil dun pa lang sa pagkakahuli kay Duterte, mali na, halos lahat ng ebidensyang ilalabas, possible na manal and void. We're only talking about possibilities. Possible na manal and void. Bakit? Kailangan ng kooperasyon ng mga bansa para makakuha ka ng tao mula sa bansa na yon papunta sa ICC. Kahit may warrant of arrest pa yan. Tingnan mo, si Putin meron din eh. May warrant of arrest din si Putin. In case hindi nyo alam, may warrant of arrest si Putin sa ICC. Nakuha ba? Obviously hindi. Bakit? Hindi pinapayagan ng mga korte nila sa loob mismo ng Russia na makuha siya. Hindi pinapayagan. Nakadepende yan dun sa korte sa loob ng bansa. Eto ngayon ang problema. Nagka-problema kasi hindi dumaan sa korte. Minadali. Tignan mo, may naka-ready na kagad na eroplano. Pero sa akin overall, derechahan, I'm looking into the possibility na strategic si Duterte dun sa pagsama niya doon at hindi yan basta na lang sumama siya dahil pinwersa siya. Hindi yan sumama na lang siya kasi pinwersa siya o dahil hindi niya na kaya lumaban o matanda na siya o mahina na ulo niya. I don't think so. I don't think so. Hindi ako naniniwala dyan. Duterte is a highly strategic individual, very charismatic, outstandingly witty and sharp when it comes to law. Hindi biro ang talino ni Duterte. Hindi yan basta-basta ganyan na lang. Hindi niya napansin. Tignan mo, ito, pruweba ko sa inyo na hindi biro ang talino ni Duterte. Hindi yan sa sumasang-ayon ako kay Duterte. Huwag niyo mapagkamalian ha. Hindi rin yan sa kumukontra ako kay Duterte. Hindi yan sa ganun. Ako neutral lang. Nagtitimbang lang ako. Sa akin ang opinion ko, unbiased. Unbiased. Wala itong binayaran ka ni ganito, binayaran ka. Hindi ako interesado sa ganyan. Hindi ako interesado sa pera ng mga politiko. Ganun na lang tayo. So ngayon, going back to sa pinag-uusapan natin, si Duterte, hindi biro ang talino. In case hindi niyo alam. Paano ko nasabi? Lalo na strategy sa politika, hindi biro ang talino ni Duterte. Paano nangyari na out of nowhere, hindi kilala si Duterte dito sa Metro Manila, biglang all of a sudden landslide na ngayon sa kanya lahat. Naalala niyo yung panahon, medyo bata-bata pa tayo ng konti, hindi naman natin kilala si Duterte. Matagal na si Duterte doon sa Davao. Matagal na. Oo, matagal na. Nabago ang Davao, bla bla, etc. Ang mga nakakaalam lang niya, mga Davaoenyo, at saka yung mga bumibisita sa Davao. Konti sigurong mga nasa labas ng Davao, ganun. Pero ang mga taga Metro Manila, ano malay natin kung sino siya? Ano malay natin sa nagawa niya? Pero biglang hindi niyo napansin, all of a sudden, biglang pinag-uusapan na siya ng lahat ng mga tao. Hindi na importante kung Luzon, Visayas o Mindanao ka, o nasa Amerika ka, o nasa kung saan ka mang panig ng mundo. Bigla na lang pinag-uusapan na siya ng lahat at siya mismo ang gusto ng lahat ng tao. Hindi nyo alam kung paano nangyari yun. Napansin ko, hindi nyo na alam. Hindi nyo alam paano nangyari. Napansin mo ba yun, brother? Sige nga, ikaw bilang ordinaryong taong bayang kaparehas ko, napansin mo ba kung paano bigla na lang kilala siya ng lahat ng tao bago yung panahon ng eleksyon? Pansin mo ba? Tignan nyo yung behind the scenes. Ano yung behind the scenes? Tignan nyo strategy. Baka may strategic na mga bagay na tungkol dito sa mga pinag-uusapan na to. Itong mga bagay na to, posibleng may tinatabu ng balita. Posibleng may ganito, posibleng may ganyan, posibleng may ganon, posibleng kahit na ano, posible. Pero tignan mo yung likod, hindi yung harap. Kung ano yung binabalita ng media, wala na, diluted na yan. Yung nasa likod ang masarap pag-usapan. Bakit kaya pumayag yung matanda even though meron siyang sapat na puwersa para magpatawag ng sarili niyang militar
sarili niyang security, sarili niyang PNP dun sa mismong lugar niya. Bakit kaya? Bakit siya pumayag? Hindi niya napansin, walang gulong nangyari. Walang gulong nangyari. May nabaril ba? Wala. May nasaktan ba? Wala. Bakit pumayag? Paano nangyari? Ang ina. Bakit pumayag? Paano nangyari? Tana mo? Isip kayo behind the scenes. Hindi yan dahil matanda na, hindi yan dahil illogical kasi madilim na isip, bobo na kasi matanda na, baka Alzheimer, bla bla. Hindi yan yun. Hindi yan yun. Hindi yan yun. Laging merong strategy behind. Ang isa sa mga pinakamalalaking strategy behind, yung anak niya pumakandidato sa politika. Bakit? Kasi gusto nila makatulong sa taong bayan. Kasi lahat naman sila gustong makatulong sa taong bayan. Let's just put it that way. Pero may mabigat silang kalaban. May mabigat na kalaban eh. Di ba? Yung mabigat na kalaban, paano mo pababagsakin? So, Yan ngayon yung masarap emotional. pag-usapan. Yan ngayon ang masarap pag-usapan. Yan ang masarap pag-usapan. Kasi malamang, magkabilaan din yan eh, di ba? Hindi lang naman yan eh, di ba? Ang Marcoses may strategy din eh. Di ba? Ang Marcoses may strategy. Tara mo. Ang official press release ng mga Marcoses, at sinabi ito ni Marcos mismo sa press release niya, ang sabi ng Marcos, hindi daw sila nag-provide ng dokumento sa ICC. Yun ang sabi. Hindi daw nag-provide ng dokumento sa ICC. Hindi ka nag-provide ng dokumento sa ICC? Okay, sige. Ayos, hugas kamay. Okay. Bakit ang ICC ang sinasabi, tumulong daw kayo? Yung matanda pa na ini-interview sa BBC ang nagsalita. Tamo? Ha? Diba? Ba't nagkaganon? Magkaiba yung sinasabi magkaiba yung sinasabi sa pulpito natin at saka sinasabi sa ibang bansa sa BBC. See? See the difference? Tamo? Bakit nagkaganon? Kasi nga, alam mo na na kapag kinuha mo ang Duterte, magkakaroon ng public outcry. Pag nagkaroon ngayon ng public outcry, putang ina nyo, martial law tayo, gago. Diba? You have to put that into perspective na pinapahaba nitong gobyerno na to yung termino niya kasi ganun din yung ginawa ng tatay. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ano ba kayo? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang bunga hindi nahulog ng masyadong malayo sa puno. Ganun kasimple yung konsepto. Hindi naman ganun kakomplikado eh. Diba? Pero you have to put into perspective na si Duterte naging strategic siya. Na pumayag na magpahuli siya nang walang dahas na nangyari. Bakit? Kasi papangit ang impression sa mga Duterte kapag may napatay sa Davao. May napatay dun sa kung saan man siya hinuli. Papangit ang impression eh. Ano ngayon ang pinakamagandang mangyari? Sumama ka na lang. Tanda ka na eh, di ba? Sama ka na lang. Ganong katalino si Duterte. Alam niya kung kailan dapat lumaban. Alam din niya kung kailan dapat sumunod.